Pagkalipas nga ng 2 linggo ay sinundo namin ni Tom si Andrea sa airport. Ayaw ko sanang sumama ngunit pinilit ako ni Tom. Sinabi niya sa akin na inaasahan daw ng anak ko na kaming dalawa ang susundo sa kanya. Habang nagdadrive si Tom papuntang airport, ramdam na ramdam ko ang tensyon. Nanatili akong nakatutok sa mga dumaraan na tanawin sa labas ng bintana. Pilit na iniiwas ang aking sarili sa magulong emosyong umiikot sa loob ko. Si Tom naman ay tila nakatutok sa kalsadang nasa unahan, nakakuyom ang kanyang panga. Hindi ko maiwasang balikan sa isip ko ang mga sandaling pinagsamahan namin. Ang mga nakaw na halik, ang mga bulong sa pinagsasaluhan naming mainit na sandali, ang ipinagbabawal na damdamin na nag-aalab sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa natagpuan namin ang aming sarili na nahuhulog sa isang bawal na relasyon, na kalaunan ay tuluyan na kaming nilamon. Ngunit ngayon, habang nagmamaneho ang aking manugang upang sunduin ang kanyang asawa, ang aking anak, sari-saring emosyon ang bumabagabag sa akin. Dama ko ang bigat sa aking kalooban. Alam kong dito na natatapos ang ugnayan namin ni Tom. Lahat ng mga pinagsaluhan namin sa bahay nitong mga nakaraang buwan, kailangan na naming ibaon sa limot. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot sa aking naisip. Ang mga haplos, yakap, halik at mga paglalambing ni Tom na sobrang nagpaligaya sa kanya ay kailangan niya ng kalimutan. Parang hindi ko yata kaya. Pero kailangan dahil hindi makatarungan para sa aking anak kung ipagpapatuloy pa namin ni Tom ang aming relasyon habang kasama namin siya sa bahay. Masyado nang malaki ang kasalanan niya sa anak niyang si Andrea at ayaw niya nang dagdagan pa yun. Gayunpaman habang sinusubukan kong kumbinsihin ang aking sarili, hindi maiwasang kumirot ang aking puso. Sa pag-iisip na tuluyan nang matatapos ang relasyon namin ni Tom. Sinulyapan ako ni Tom mula sa rearview mirror. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Okay ka lang ba, Rosana?" Tanong niya sa akin. Mahina lang ang boses nito. Pilit akong ngumiti at tumango. "Oo, okay lang ako. Medyo pagod lang." Sagot ko naman. Alam kong nakikita niya na matamlay ako. Pagdating sa airport, lumabas ang aking anak sa terminal na may matingkad ng ngiti sa kanyang muka. Nagmamadaling niyakap siya ni Tom. Hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding selos habang pinapanood ko silang sweet na sweet sa isa't isa. Mukhang masaya silang magkasama. Hindi ko namalayan na may tumutulo na palang luha sa aking mga mata. "Ma, bakit ka umiiyak?" Tanong sa akin ni Andrea. Saka ko lang napansin na basa ang aking mata. "Wala naman anak. Masaya lang ako dahil sa wakas ay nakauwi ka na." Pagsisinungaling ko. Sa gilid ng aking mata, nakita kong nakatingin sa akin si Tom, pero hindi ko na siya nilingon dahil baka lalo lang akong maiyak. "Huwag ka nang umiyak, ma, dahil marami akong pasalubong sa'yo." Masayang wika ng anak ko saka ako niyakap. Lalo lang tuloy bumigat ang loob ko dahil sa konsensya. Sana pala ay hindi na lang ako sumama dahil pakiramdam ko ay naiipit ako sa 2 taong mahal ko. Pero alam ko sa sarili ko, mas matindi ang epekto ni Tom sa akin dahil mas lamang ang lungkot na aking nararamdaman. Habang pauwi ay tahimik akong nakaupo. Feeling ko tuloy ay third wheel ako sa relasyon ng dalawa. Nagkunwari na lang akong tulog habang masayang nagkukwentuhan sa front seat ang mag-asawa. Pagdating namin sa bahay, inabala ko ang aking sarili sa mga gawaing bahay para maalis ang aking atensyon kay Tom at kay Andrea na sobrang nagpapabigat ng aking damdamin. Nakokonsensya ako sa nagawa ko sa aking anak. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko maiwasang manabik kay Tom. Hindi ko maitatanggi ang tindi ng koneksyon na pinagsaluhan namin na nag-aapoy sa tuwing magkasama kami. Pero alam kong mali at kailangan kong maging matatag para labanan ng tukso.
Lumipas ang mga araw at iniwasan ko si Tom hanggat maaari. Inabala ko ang aking sarili sa trabaho at ginugol ko ang oras ko kasama ang aking anak upang maiwaksi si Tom sa isip ko at mga bagay na gusto kong gawin kasama siya. Pero aaminin ko na talagang nahirapan ako dahil namimiss ko siya. Yung bang nasa iisang bubong lang kami at palagi ko siyang nakikita. Pero hindi na pwedeng gawin yung mga bagay na nakasanayan niyo. Para akong mababaliw sa selos kapag naririnig ko ang mga mahihinang ungol ni Andrea na alam niyang si Tom ang dahilan. Para bang sinasadya nito na marinig ko ang ginagawa nila. Minsan, parang gusto ko nang sumuko. Pero kapag nakikita ko ang saya sa mukha ng aking anak tuwing kasama nito si Tom, lumalakas ang aking loob upang labanan ng tukso. Ayaw ko siyang masaktan, lalong-lalo na ayaw ko siyang magalit sa akin. Ngunit isang gabi, habang nakahiga ako sa kama at sinusubukang matulog, nakarinig ako ng mahinang katok sa pinto at isang pamilyar na boses. Si Tom yun. Nag-alinlangan ako at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pero may parte sa akin na hindi makatiis na makita siya ulit. Kaya't binuksan ko ang pinto at nakatayo siya doon. Nakatingin sa akin na may halong pananabik, guilt at lungkot. "Rosana, miss na kita." Mahina niyang sabi. Alam kong mali pero hindi ko mapigilan. Dahil doon ay parang nanikip ang aking dibdib. Hindi ako makahinga dahil sa pagpipigil ng damdamin. Gusto ko siyang itulak palayo para sabihin sa kanya na hindi na namin pwedeng ituloy ang aming relasyon. Pero at the same time, gusto ko siyang hilahin papasok sa aking kwarto upang muling dami ng kanyang yakap at halik. Pero mas pinili niya ang magpakatatag. Ano ka ba, Tom? Di ba napag-usapan na natin to? Na sa pagbabalik ng anak ko, tapos na rin tayo. Kaya please lang wag mo na akong pilitin. Mahina lang ang boses ko. Please naman, Rosana. Miss na kita. Saglit lang naman tayo kaya papasukin mo na ako. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Tom. Tumigil ka na, Tom. Buo na ang pasya ko. Kay Andrea mo na lang ibaling yan. Yun ang dapat at yun ang tama. Matapang niyang sagot at akmang tatalikod na sana nang hilahin siya ni Tom at yakapin. Hindi, Rosana. Ikaw ang gusto kong makasama ngayong gabi. Please. Nagmamakaawa at nang gigigil na wika ni Tom sa kanya. Kulang na lang ay bumaon ang mukha nito sa kanyang leeg. Nanghina siya sa ginawa ni Tom. Kay tagal niyang inaasam-asamang sandaling yun. At parang hindi niya na kaya pang pigilan ang init na gustong lumabas sa kanya. Tom, please. Nausal niya habang nakapikit. Hindi niya alam kung ano ang ipinapakiusap sa lalaki. Kung ihihinto ba nito o itutuloy ang ginagawa. Hanggang sa namalayan na lang niya na nakapasok na pala sila ni Tom sa kanyang kwarto nang lumapad ang likod niya sa nakasaradong pintuan. Tuluyan na siyang nawala sa sarili at hinayaan na lang na mangyari ang hindi dapat. Mahal kita, Tom. Naibulalas niya pa sa gitna ng gloryang tinatamasa niya. Mahal din kita, Rosana. Sagot naman ni Tom habang magkayakap sila at lasing sa kaligayahan. Kinabukasan, nang magising ako ay wala na si Tom sa aking tabi. Pero parang dama niya pa rin ang magaspang nitong kamay sa kanyang katawan. Amoy na amoy niya pa rin ito sa kanyang higaan. Saglit siyang nakaramdam ng kasiyahan dahil sa nangyari at sa sinabi ni Tom sa kanya na mahal siya nito. Bago niya na-realize ang pagkakamaling nagawa. Kaya naman upang matapos na ang kahibangan niya, nagpasya siya na umalis na lang. Yun ang dapat upang maiwasan niya na ng tuluyan si Tom. Hindi na ba talaga kita mapipigilan sa pag-alis mo, ma? Kung kailan naman dumating ako sa kakapaalis. Malungkot na wika ni Andrea habang si Tom ay madilim ang muka. Bakit biglaan naman yata ang desisyon mo, ma?
Walang ganang tanong ni Tom sa kanya. Pasensya na anak. Nagkaayos na kasi kami ni Hans at pinababalik niya na ako. Sagot ko at hindi pinansin si Tom. Mukhang desidido ka na ma. Kung diyan ka masaya, hindi na kita pipigilan. Ipapahatid na lang kita kay Tom. Wika naman ni Andrea. Wag na anak. Susunduin naman ako ni Hans. Natataranta kong sagot. Nang tignan ko si Tom ay mas lalo pang nalukot ang mukha nito. Hindi ko na hinayaang makalapit sa akin si Tom dahil baka magbago pa ang isip ko pag hinayaan kong makausap niya ako. Kaya wala na itong nagawa hanggang sa makaalis ako. Tahimik lang ako habang nagmamaneho si Hans pa uwi. Nang makarating kami sa kanyang bahay at nang makapasok kami, niyakap ako ni Hans ng mahigpit. Pagkatapos ay ginawaran ng mainit na halik. Ramdam ko ang pagkasabik niya sa akin. Pero hindi pagkasabik ang nararamdaman ko kundi tensyon. Hindi nakilala si Hans ng aking katawan. Tumutugon na lang ito sa mga haplos ni Tom. Alam kong naramdaman ni Hans yun at nagpapasalamat ako dahil hindi niya na ako pinilit pa. Sa halip ay lumabas siya upang kunin ang iba ko pang gamit sa kotse at sinabihan niya ako na magpahinga muna. Ilang linggo na rin ang nakalipas nang lisanin ko ang bahay ng aking anak. Ilang linggo na rin ang nakalipas nang iwan ko si Tom. Pero hindi pa rin nababawasan ang bigat ng aking dibdib dahil sa nagawa kong kasalanan. Sa nakalipas na linggo, sinubukan kong ibalik ang pagmamahal na dati kong naramdaman kay Hans. Ngunit kahit anong gawin ko ay hindi pa rin mawala si Tom sa aking sistema. Sa tuwing roromansahin ako ni Hans, ang nakikita ko lang ay ang mukha ni Tom. Ang haplos niya, ang boses niya. Pakiramdam ko ay naiwan ang puso't isip ko kung nasaan si Tom. Ayokong madismaya si Hans. Kaya sa tuwing ginagawa namin ang bagay na yun, nagkukunwari na lang akong nasasarapan. O di kaya naman, ini-imagine ko na lang si Tom upang ganahan ako at tugunan ng yakap at halik niya. Isang gabi habang kumakain kami ni Hans ng hapunan, naglabas ito ng saloobin tungkol sa aming relasyon. Ipinahayag nito ang kanyang pagkadismaya sa aking ikinikilos. Pilit ko man daw itago, nararamdaman daw ni Hans ang panlalamig ko. Sinubukan kong magpaliwanag sa kanya para maintindihan niya ang mga pinagdadaanan ko. Pero hindi sapat yun para maliwanagan si Hans sa aking mga ikinikilos. Paano ko nga ba sasabihin sa kanya na may ibang lalaki nang nagmamay-ari sa puso at katawan ko? Pagkatapos ng hapunan, dismayadong lumabas si Hans nang hindi nagpapaalam sa akin. Umuwi ito ng mga bandang 9:00 na, lasing na lasing at halos hindi na makatayo ng tuwid. Umiiyak ito at paulit-ulit na sinasabing may mahal na daw akong ibang lalaki kaya nanlalamig na ako sa kanya. Kung noon ay naiirita ako sa pagiging siloso ni Hans dahil hindi naman totoo ang mga binibintang nito sa akin, ngayon ay pagkaawa ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil this time, totoo na ang hinala nito. Pero ano bang magagawa ko? Kung hindi ko maalis ang pangungulila ko kay Tom kahit anong pilit ang gawin ko. Hanggang sa nakatulog na si Hans sa pag-iyak at sobrang kalasingan. Isang araw, hindi niya inaasahan na tatawagan siya ng anak niyang si Andrea. Sinabi nitong gusto daw siya nitong dalawin. Gusto man niya itong tanggihan ay wala na siyang nagawa. Ipinaalam niya kay Hans na dadalawin siya ng anak at pumayag naman ito. Yun nga lang, hindi daw mahaharap ni Hans ang kanyang anak dahil papasok pa ito sa trabaho. Nang dumating sina Andrea at Tom sa bahay ni Hans, napigil niya ang kanyang paghinga nang muling makita si Tom. Sinubukan niyang kumilos ng normal. Ngunit ang bawat sulyap ni Tom ay nagpapatayo sa kanyang balahibo. Guwapo pa rin ito at kaakit-akit gaya ng dati. At hindi niya maitatanggi ang atraksyon na nararamdaman niya para rito. Saglit siyang natulala at kung hindi pa siya niyakap ng kanyang anak ay hindi pa siya matatauhan.
Wala naman silang ginawa ni Andrea kundi ang magkwentuhan, habang si Tom ay tahimik lang. Medyo naiilang lang siya pag nakikita niya itong nakatitig sa kanya. Maya-maya iniwan niya ang mga ito sa sala upang magluto ng tanghalian. Medyo nakahinga siya ng maluwag nang mawala sa paningin niya si Tom. Nakakanerbiyos kasi ang mga titig nito sa kanya. Habang nagluluto, bigla namang sumulpot ang anak niya. "Ma, CR lang ako." Paalam nito saka pumasok ng banyo. Ilang saglit lang ay muntik na siyang mapahiyaw nang biglang may yumakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Pamilyar sa kanya ang amoy nito kaya alam na alam niya kung sino yun. "Tom, ano bang ginagawa mo? Tumigil ka nga." Saway ko kay Tom sa sobrang hinang boses. Miss na kita, Rosana." Sa halip ay wika nito at saka sinamayo ang kanyang leeg. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa ginawa ni Tom. "Aminin mo na kasi, hinahanap-hanap mo rin ako." Napasinghap ako nang dumapo ang kamay ni Tom sa bagay na yun. Gusto ko man siyang pigilan ay wala akong lakas upang gumalaw o magsalita man lang. Sa halip ay napanganga na lang ako sa kapangahasan ni Tom. "Ma, anong nangyayari sa'yo?" Halos humiwalay ang kaluluwa niya nang magsalita si Andrea. Nang lingunin niya si Tom ay wala na ito sa kusina. Napakapit na lang siya sa lamesa dahil para siyang matutumba dahil sa panghihina ng tuhod niya. "May problema ka ba, Ma? Baka naman nag-aaway na naman kayo ni Hans." Tanong ni Andrea sa akin. Wala ito. Meron lang akong naalala." Sabi ko na lang dahil hindi ko na alam kung ano pa ang idadahilan ko. Nagpapasalamat na lang siya dahil iniba na ni Andrea ang usapan. Habang kumakain, mas lalo siyang naging uneasy sa presensya ni Tom. Kung kanina ay seryoso ito, ngayon ay palagi na itong nakangiti at tila gumanda ang mood. Hanggang sa matapos ang araw na yun, si Andrea nga ang kausap niya, ngunit na kay Tom naman ang kanyang atensyon. Sa pag-alis ni Tom at Andrea, napuno ako ng magkahalong tuwa at panghihinayang. Alam kong mali ang aking nararamdaman. Ngunit hindi ko maitatanggi na muling nabuhay ni Tom ang aking diwa. Pagdating ni Hans ay nakaalis na ang mag-asawa. Pinagkwentuhan na lang nila ang pagdalaw ng kanyang anak at manugang. Hindi niya alam kung napansin ba ni Hans ang masigla niyang aura. Kinabukasan, 11:00 ng umaga. Hindi ko inaasahan na babalik si Tom at mag-isa lang nito. "Tom, hindi ka pwede dito. Umalis ka na, please." Nanginginig man ang boses ko sa takot, ay nagawa kong magsalita. Alam ko na kapag pinapasok ko si Tom, hindi ko na ito mapipigilan sa kung ano man ang balak nito. Ngunit narinig niya ang mahinang tawa lang ni Tom. "Huwag kang ganyan, Rosana. Alam ko namang gusto mong nandito ako." Wika nito sa akin. "Please, papasukin mo na ako. Hindi ako aalis dito kahit maabutan pa ako ng Hans na yan." Medyo tumigas ang boses ni Tom na para itong nagseselos. Napailing na lang ako. Nanginginig ang aking kamay dahil sa kaba. Wala na akong nagawa kundi patuloyin si Tom. "Ano bang kailangan mo sa akin, Tom?" Iritable kong tanong sa kanya kahit may naiisip na ako sa pakay ng aking manugang. Hinawakan ni Tom ang kamay ko at pinisil yun. Kinalabutan ako sa ginawa niya. Umiwas ako ng tingin dahil pakiramdam ko, bibigay na ako anumang oras. Maya-maya ay hinawakan ni Tom ang baba ko at ibinaling ang muka ko pataas. Nagkatitigan kami. Papalapit ng papalapit ang mukha nito sa akin. Ramdam ko ang mainit na hininga nito sa aking pisngi. Alam ko na dapat ay itulak ko na si Tom palayo. Ngunit mas nakakalasing ang kilig na aking nararamdaman. Mas nangibabaw ang pagkasabik ko sa kanya. Bago ko namalayan, ikinawit ko na ang aking kamay sa leeg ni Tom at saka ko siya hinalikan.
Nang mga sandaling yun, alam kong wala nang makakapigil sa maaring mangyari sa amin. Medyo nanginginig pa kami ni Tom. Hindi kami magkamaya kung ano ang dapat unahin. Siguro, dahil sa kabila ng katotohanang bawal ang ginagawa namin, matagal naming inasam na maulit ang sandaling ito. Nakalimutan ko na si Hans, pati na ang aking anak. Ang tanging nasa isip ko na lang ay si Tom. Matapos ang walang katapusang kataksilan namin ni Tom, tuluyan na akong nahulog sa kumunoy ng pagkakasala at hindi ko na nagawang umahon pa. Bigo akong takasan ng hamon ng tukso. At bandang huli ay mas tumindi lang ang damdamin namin ni Tom para sa isa't isa. Ngunit totoo pala na walang sikretong hindi nabubunyag. Isang araw, natuklasan ni Hans ang katotohanan tungkol sa relasyon namin ni Tom. Hindi ko inaasahan na uuwi ng maaga si Hans. Kaya huling-huli niya kami habang naglalambingan at nagtatawanan sa mismong kusina ng kanyang bahay. Mga hayop, talagang dito pa sa sarili kong pamamahay kayo naglalampungan. Galit na sigaw nito. Pilit ko namang inihaharang ang sarili ko upang huwag maabot ni Hans si Tom. Ayaw kong magkasakitan ng mga ito. Tom, umalis ka na please. Pakiusap niya kay Tom na sa tingin niya ay nagulat din sa bilis ng pangyayari. Hanggang sa wakas ay natauhan ito at tuluyang umalis. Nahihiyaman, sinubukan kong magpaliwanag kay Hans. Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Bagkus ay kung ano-ano ang sinabi nito sa akin. Wala na akong nagawa kundi tumahimik at tanggapin na lang ang mga duro at masasakit na salita na lumalabas sa bibig ni Hans. Sa sobrang galit ni Hans, walang sabi-sabi itong umalis ng bahay. Naiwan akong nakatulala. Guilt at takot ang aking naramdaman. Alam kong napakalaking kasalanan ang aking nagawa. Lumipas ang mga araw, wala akong balita kay Hans. Sinubukan ko siyang tawagan at i-text. Humihingi ako ng tawad. Ngunit nanatiling wala siyang paramdam. Isang gabi ay biglang sumulpot si Hans sa bahay. Napakalamig ng kanyang ekspresyon. Tiningnan niya ako ng masama at sinabing hindi ito makapaniwala sa ginawa ko. At ang huli niyang sinabi ay hindi ko inaasahan. Sinabi nito na kailangan ko nang umalis sa bahay nito sa lalong madaling panahon. At ayaw nitong makita pa ang pagmumukha ko kahit kailan. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko sa sinabi ni Hans. Ngunit wala yun sa sakit na naramdaman ko nang malaman ng aking anak ang tungkol sa aking pagtataksil. Lihim palang sinabi ni Hans sa aking anak ang tungkol sa relasyon namin ni Tom. Nang kausapin ako ni Andrea, kita ko sa mata niya ang labis na sakit. Nanginginig ang kanyang boses habang ipinapamukha sa akin ang napakalaking kasalanan na aking nagawa. Sinubukan kong humingi ng tawad at magpaliwanag. Ngunit huli na. Hindi daw ito nakipag-usap sa kanya upang pakinggan ang paliwanag niya, kundi upang tapusin ang ugnayan nila bilang mag-ina. Napakasakit na marinig yun mula sa aking anak, ngunit wala na akong nagawa dahil tuluyan na siya nitong tinalikuran matapos sabihin ang gustong sabihin. Habang nag-iempake ako ng aking mga gamit at naghahanda sa pag-alis, hindi ko maiwasang mag-isip kung para saan ang lahat ng aking ginawa. Isang bagay ang sigurado. Nabayaran ko na ang mga kasalanang nagawa ko. At sa paglabas ko ng pinto, napagtanto ko na may mga pagkakamali na masyadong malaki upang patawarin.